Lingy. Ito ang sahod mo noong nakaraang buwan. 20,000 lahat iyan. Simula bukas huwag ka nang pumasok. Sige ba, kung ganoon Boss Zhang. Pakipirmahan muna itong mga dokumento. Ikaw lang pala ang gumagawa ng trabaho ng napakaraming departamento. Hindi naman ganyan ang sinabi ng manager mo. Kung wala na ang isang kayod kalabaw na tulad ko, ang gagastusin mo sa pagkuha ng bagong tao, ay tiyak na tataas ng hindi bababa sa 10 beses kumpara dati. Hindi ka ba natatakot na baka tuluyan kayong malugi? Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na empleyado lang naman. Akala mo ba hindi tatakbo ang kumpanya kapag wala ka? Nakakatawa naman. Kunin mo na ang sahod mo at lumayas ka na. Basta huwag ka lang babalik sa akin na umiiyak at nagmamakaawa. Lin, ano bang nangyayari sa iyo? Nasaan na ang panukalang ipinagawa ko sa iyo kahapon? Bakit hindi mo pa isinsend sa akin? Halos sumabog na ang telepono ko sa dami ng tawag ni Boss Huang. Kuya Zhao, tinanggal na ako ng boss sa trabaho. Ang mga dokumento para sa turnover ay nasa opisina ng boss. Siya na lang ang kontakin mo. Gusto ko ngang makita kung paano kapag wala na ako. Kung ilang araw pa ang itatagal ng kumpanyang ito. Ano ba naman ang mga ito? Kuya Zhao, ito ang pakikipag-ugnayan sa Hingyuan Group. Progress report. Alam kong progress report iyan. Ang itinatanong ko ay kung ano ang susunod nating gagawin. Si Kuya Lin ang palaging gumagawa nito dati. Hindi ko rin masyadong alam. Itong silingi talaga. Ang sulat kamay ay parang kinabig ng manok lang. Hello, si Manager Zhao ba ito? Ako ito mula sa Hingyuan. Si Boss Liu. Yung transaksyong pinag-usapan natin kasama si Lin noong nakaraan. Mapapinal na ba ang panukala ngayong araw? May board meeting kami bukas. Sobrang gipit sa oras. Sandali lang po Sir Liu dun sa proposal. Hahanapin ko lang muna. Manager Zhao, si Sir Liu ito. Pasensya na po talaga. Ang kasamahan ko po na maihawak ng project na ito. Biglang nagkaroon ng emergency ngayon. Anong biglang nagka-emergency? Sinabi ni Lin nung 1 linggo na ngayon ang pinal na kopya. Nakaschedule na ang board meeting ko. Sandali lang po Sir Liu, huwag po kayong mag-alala. Ganyan ba talaga kawalang kwenta magtrabaho ang kumpanya nyo? Manager Zhao, si Son ito mula sa Zynga Real Estate. Sir Son, nasaan si Lin Yi? Nung huli, nangako siyang babaguhin ang mga tuntunin sa kasunduan. Sir Son, ako na po ang magpapatuloy sa pag-asikaso ng mga tuntuning iyon. Nandoon ka naman nung huli tayong mag-usap, di ba? Sa Artikulo 7 Talata 3, tungkol sa usapin ng porsyento ng komisyon. Sabihin mo nga sa akin, kung ano ba talaga ang hinihingi namin. Pasensya na po pero kailangan ko muna itong double check. Manager Zhao, tapatan na tayo. Nakikipag-ugnayan lang ako sa kumpanya nyo. Dahil lang talaga, sa pagpapahalaga ko kay Lin Yi, mabilis siyang magtrabaho, at may isang salita. Sabihan mo siyang tawagan ako agad. Sige po Sir Son, pasasabihan ko po siyang kontakin kayo agad. Ate Zhao, pumunta ka nga muna rito sa opisina ko. Sino ba ang gumagawa ng mga trabahong ito dati? Ang pagbili ng mga lalagyan ng panulat ay trabaho talaga ng purchasing department. Pero sinabi ni Lin na masyadong magaspang ang gawa nila. Kaya siya na mismo ang gumawa, at yung listahan para sa pangangalaga ng customer relations. Dapat sales department ang gumawa niyan. Pero ang sabi ng sales, puro pirmahan lang ng kontrata ang gagawin nila. At ipapasa na ang pangangalaga sa project department. Tapos si Manager Zhao ng project department ipinasa naman sa admin. Isang tao lang ang gumagawa ng trabaho ng ilang departamento. Paano mangyayari yun? 4 na proyekto ang bumubuo sa mahigit 60% ng kabuuang kita natin sa buong taon. Hindi nakasalalay ang kumpanya sa sistema natin. Ang tatak o brand ang tinitingnan ng mga kliyente. Hindi si Lin Yi. Kung umalis siya, edi maghanap na lang ng bago. Ayos na ba ang proposal para sa Hingyuan? Sir Zhang, masyadong maraming file sa computer ni Lin Yi. Hinahanap ko pa rin. Anong hinahanap-hanap mo pa dyan? Ikaw ang project manager. O siya ba ang project manager? Bakit hindi mo na lang isulat mag-isa? 7 beses nang binago ang proposal na ito. May kinalaman kasi ito sa hasyan sa kita at paghahati ng mga teritoryo. Medyo komplikado kasi ang sitwasyon.
Ibigay mo sa akin bago magbukas-bukas. Makakakuha naman tayo ng kapalit sa halagang 8,000 piso lang. Lugi talaga tayo noong binabayaran natin si Lindy ng 40,000 piso. Mang Chen, kanino ang kotse na yan? Bakit may umagaw sa parking space ko? Sir Zhang, sa katabing kumpanya ng logistics po ang kotse na yan. Dati po, si Xiaolin po ang laging nag-aayos para sa inyo pagdating sa parking space. Lagi siyang nakikipag-ugnayan sa pamamahala ng gusali. Sige na, ako na lang ang maghahanap ng mapaparadahan. Dati, ipinapareserba ni Linyi ang elevator para sa akin bago pa ako dumating. Ngayon, ang tagal kong naghanap, bigla na lang may nakikipagsiksikan na naman sa loob. Sir Zhang, may naging problema po sa hingyuan. Anong problema? Ibinalik po ni Sir Liu ang proposal natin. Sabi po niya hindi raw profesional ang gawa natin. Hindi raw tugma sa mga napag-usapan natin dati. Ikaw ang sumulat ng proposal na ito. Zhao Jianjun, ikaw ang project manager dito. Ang ganitong kalidad ng proposal, nakuha mo pa talagang iharap sa kanila. Sir Zhang, yung mula po sa Zynga Real Estate. Nandito na si Sir Son. Sabi niya gusto raw niyang makipag-usap ng harapan tungkol sa kasunduan. Papasukin mo siya. Mahigit kalahating oras nang naghihintay si Sir Son. Si Kuya Zhao ang nagpahintay sa kanya. Pasensya na po, Sir Son. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Sir Zhang, 2 taon na akong nakikipagtulungan sa kumpanya ninyo. Ngayon lang nangyari ito. Naupo ako sa conference room ninyo ng 40 minuto. Walang nag-asikaso sa akin. Pero sige, kalimutan na natin yan. Tungkol sa mga tuntunin ng kasunduan. Napag-usapan na namin yan ni Linyi. Nasaan siya, papuntahin mo siya rito. Kayang-kaya namang tapusin ito sa loob ng 10 minuto. Huwag ka nang mag-atubili. Sir Son, si Linyi. Umalis na siya dahil sa personal na dahilan. Umalis, kailan pa nangyari yan? Noong nakaraang 2 araw lang. Ngayong wala na siya, sino na ang magpapatuloy sa kasunduang ito? Sir Zhang, prangkahan lang ha. Noong pinili ko ang kumpanya ninyo noon, hindi dahil sa kung gaano kayo kalaki, kundi dahil maaasahan si Linyi. Ngayong wala na siya, kailangan ko itong pag-isipang mabuti muli. Sir Son, subok naman ang kakayahan ng kumpanya namin. Ito ba ang sinasabi ninyong kakayahan? Sir Zhang, ganito na lang. Huwag muna nating pirmahan ang kasunduan. Pag-usapan na lang natin kapag naayos nyo na ang mga problema ninyo sa loob. Huwag mo na akong ihatid. Sir Zhang, nabalitaan kong may pagbabago sa mga tauhan ninyo. Umalis na ba si Linyi? Opo. Sir Zhang, magsasabi ako ng totoo. Noong nag-invest ako sa inyo noon, kalahati ng dahilan ko ay dahil kay Linyi. Kampante ako kapag siya ang maihawak ng proyekto. Ngayong wala na siya, kailangan kong pag-isipang muli. Ang mga susunod na plano sa pamumuhunan. Sir Wang, isang ordinaryong empleyado lang naman si Linyi. TSA, ordinaryong empleyado. Alam mo ba noong summit ng industriya noong nakaraang buwan? May 3 boss mula sa magkakaibang kumpanya. Ang talagang lumapit sa akin. Para lang itanong ang contact info ni Linyi. Sa tingin mo ba, isang ordinaryong empleyado lang ang itinatanong nila? Bibigyan kita ng 1 buwan, para maayos ang takbo ng proyekto. Kung hindi mo maaabot ang dating standard natin, ang dagdag na puhunan sa katapusan ng taon, ay kailangan ko pang pag-isipang mabuti. Boss Zhang, ang mga sisingilin natin para sa buwan na ito. May 3 hindi pa pumapasok, na umabot sa mahigit 6 na milyong piso kapag pinagsama-sama. Dati ay si Linyi ang laging nagpa-follow up at nangungulit doon. Sabi ng mga kliyente, kay Linyi lang daw sila makikipag-ugnayan. Boss Zhang, may nagkaproblema sa backend ng Wantong Logistics Platform. Dati Rati. Si Linyi ang nakikipag-ugnayan sa tech team para rito. Mula nang umalis siya, hindi man lang natin mahanap ang contact info ng kakausapin natin. Doon sa kanila, Boss Zhang, may abiso ang property management na. Sa susunod na buwan ay kailangang muling ayusin ang mga parking slot, dahil tapos na ang dating kontrata. Huwag mo nang sabihin ang tungkol sa bagay na iyan. Noong una ay si Linyi naman ang gumagawa ng lahat ng iyan. Alam ko. Ang mga may karanasan sa pamamahala ng proyekto. Ang may pinakamahabang karanasan ay 2 taon lang. Yung mga talagang eksperto, pagkakita pa lang sa buwan ng sahod na 8,000 hanggang 10,000, ay hindi na nagpasa ng aplikasyon. Ang basic pay ni Linyi kasama ang komisyon, ay mahigit 40,000 buwan-buwan. Sa halagang 15,000 hanggang 20,000.
Paano tayo makakakuha ng tao na kapareho niya ng galing? Ha. Halo. Lingy. Nabalitaan ko na umalis ka na raw kay Zhang Heping. Kayo po ba si Zumingyuan ng Shengda Group? Boss Zhu, napakabilis talaga makarating ng balita sa inyo. 2 taon ko ring binantayan si Zhang Heping. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ang binabantayan ko. Kundi ikaw pati na ang Hingyuan at Shengda. Pinag-aralan ko na yung mga proyekto ng Wantong. Matinik ang pamamaraan. Napakalinaw ng takbo ng isip. Hindi tulad ng walang kwentang si Zhang Heping, na makakaisip ng ganoon. Noong nagtanong-tanong ako kalaunan, ikaw pala ang utak sa likod ng lahat. Kaya kung may oras ka, lumabas tayo bukas para kumain. May naiisip ako. Gustong-gusto kong pag-usapan natin ng personal. Pwede tayong kumain. Pero sasabihin ko na sa'yo ng prangka. Hindi na ako magsaseles. Sawa na ako sa pagiging ahente. Ha. Sino ba ang nagsabing mag-ahente ka? Kukunin kitang general manager. Bukas ng tanghali, sa Jinyu Hotel. Nagpa-reserve na ako ng pribadong kwarto. Kita-kits doon. Lingy, sa wakas dumating ka rin. 3 taon akong nagtrabaho kay Zhang Heping. Lahat ng klase ng trabaho ginawa ko na. Pero sa totoo lang utusan lang ako roon. Hindi pa ako nakahawak ng mga tao. Ang posisyon ng general manager. Sigurado ba kayong kaya ko yan? Hindi sa hindi ka pa nakakahawak ng tao. Sadyang hindi ka lang binigyan ng kapangyarihang mamuno. Mag-isa mong ginawa ang trabaho para sa 5 departamento. Mahigit 10 tao na ang pinagsama-sama pero mas magaling ka pa rin sa kanila. Kung hindi ka kayahan sa pamamahala yan, ano pa ba? Kung ganoon may ilang kondisyon ako, sige sabihin mo. Una ay kapangyarihan sa mga tauhan. Ako mismo ang bubuo ng sarili kong koponan. Ako ang magpapasya kung sino ang mananatili at aalis. Sige, pangalawa. Kapangyarihan sa pag-apruba ng proyekto. Ang mga proyektong mas mababa sa 5 milyon ay hindi na dadaan sa lupon. Ako na mismo ang magpapasya. Walang problema, pangatlo. Ayoko ng pakitang tao lang. Hindi ako dadalo sa mga walang kwentang pagpupulong. Hindi magsusulat ng mga status report. Hindi makikipag-inuman sa mga kliyente. Ang diretsahan mo, gusto ko ang ganyang ugali mo. Lahat ng kondisyon payag ako. Lingy. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sige, sabihin mo na. Lingy, tingnan mo kasi. Medyo nagkaproblema ang kumpanya kamakailan. Alam mo naman iyon. Sir Zhang, sabihin niyo na po ng diretsyo. Pwede ka bang bumalik dito? Pwede nating pag-usapan ulit ang offer sa iyo. Ha, Sir Zhang. Hindi ba sinabi niyo nung tinanggal niyo ako sa trabaho? Isang maliit na empleyado lang naman ako. Na kaya naman tumakbo ng kumpanya kahit wala ako. Bakit pagkalipas lang ng 3 araw hindi na yata kaya? Masyado lang akong naging padalos-dalos sa mga sinabi ko noon. Huwag mo na sanang dibdibin iyon. Hindi ko naman dinibdib iyon. Pero may bago na akong trabaho ngayon. Ano saang kumpanya ka lumipat? Sa Shengda Group. Kay Zumingyuan ng Shengda. Ang pinakamalaki kong karibal. Doon ka talaga nagtrabaho para kay Zumingyuan. Hindi ako nagtatrabaho para sa kanya. Sarili ko itong desisyon. At saka Sir Zhang, ang posisyon ko na ngayon ay General Manager. Hindi na isang ordinaryong ahente lang. Ang taong inisip kong masyadong mahal sa halagang 40,000 yuan na buwan ng sahod. Pagdating doon sa karibal natin, naging General Manager agad. Sir Zhang, may meeting pa akong pupuntahan. Mula ngayon magkakompetensya na tayo sa industriya. Magkita na lang tayo kapag may pagkakataon. Sir Zhang, yung multa sa kontrata sa Hingyuan. Lumayas ka rito. Ang nasa itaas ng linyang ito ay ang mga bagay na kasalukuyan ninyong ginagawa. Ang nasa ibaba naman ng linya ay ang mga bagay na dapat ninyong ginagawa pero hindi nyo ginagawa. Sir Lin, gumawa naman po kami ng klasifikasyon ng mga kliyente. Mga kategoryang E, D, at C batay sa taunang kita. Director He. Pinagsama ninyo ang mga kliyenteng may taunang kitang 3 milyon. At ang mga kliyenteng may 30 milyong taunang kita. Sa iisang kategorya lang. Pag-uri ba ang tawag ninyo rito? Hindi kita pinapagalitan. Sadyang wala lang humingi ng ganitong sistema sa inyo noon. Simula ngayong araw hahatiin na sa 5 antas ang mga kliyente. Ay sisend ko sa email mamayang hapon ang mga pamantayan para rito. Bawat antas ay may kaukulang magkakaibang serbisyo. At dalas ng pag-follow up. Sir Lin, may gusto lang po sana akong sabihin tungkol sa supply chain natin. Ang kasalukuyang listahan natin ng mga supplier ay iilan lang talaga. Selyado na ang mga presyo at hindi na mababago. Kaya wala na talaga tayong matitipid doon.
Sinong nagsabing wala? Ang kontrata ninyo sa Huatong Materials ay nilagdaan pa noong nakaraang taon. Di ba noong nakaraang taon ang average na presyo ng aluminum ay 18,000 piso bawat tonelada? Pero ngayon bumaba na ito sa 14,000 piso. Ang presyo ng pagbili ninyo ay nakatali pa rin sa lumang kontrata. Kaya nagbayad kayo ng labis na 4,000 piso bawat tonelada. Noong nakaraang buwan bumili kayo ng 200 tonelada. Kaya nag-overspend kayo ng 800,000 piso. Sinong magbabayad sa perang yan? Hindi naman sa sinisisi kita. Pero kailangang ayusin ito. Bago ang susunod na linggo, dapat may kumpara ninyong muli ang mga presyo ng mga supplier. Makipagnegosasyon sa dapat kausapin. At palitan ang dapat palitan. Magpapakatotoo lang ako sa inyo. Wala akong pakialam kung ano ang gawin ninyo sa trabaho noon. Sa ilalim ng pamumuno ni Sir Zhou. Simula sa araw na ito, iisang pamantayan lang ang susundin natin at yan ay ang resulta ng inyong trabaho. Doble ang bonus ng mga makakapagpakita ng magandang resulta. At ang mga hindi makakaabot ay maiiwan. O tatanggalin sa trabaho. Tapos na ang pulong. Ang huling tatlong naging general manager. Kung hindi galing sa malakas na kapit, is mga puro daldal at drawing lang naman ang alam. Pero itong si Lin Yi, 28 taong gulang pa lang at 3 araw pa lang sa pwesto. Pero natingnan na agad pati presyo ng aluminum. Pati ang dami ng kailangang bilhin na kwenta na rin. Mag-o-overtime tayo ngayong gabi. Tungkol dun sa pagpapangkat ng mga kliyente. Kilos-kilos na tayo. Ang ikalawang pasabog niya. Pagsasamahin ang performance bonus ng sales at project department. Sa lumang sistema ng Shengda, ang sales ang tagakuha ng kontrata. At ang project naman ang tagatupad. May malaking pader na nakapagitan sa kanila. Kaya para lang makakuha ng kontrata ang sales. Kahit ano ipinapangako nila. Pagdating naman sa project department at nakita nila. Imposible naman palang magawa. Sir Lin, parang hindi naman po yata tama yan. Ang hirap naming nakuha ang kontratang yan. Bakit kailangang hatiin pa sa project department ang komisyon namin? Noong nakaraang taon, yung kontratang nakuha nyo para sa proyektong Derun. 45 araw ang nakasulat sa kontrata para matapos ito. Pero alam mo sa sarili mo. Na ang proyektong yan, pinakamabilis na ang 70 araw bago matapos. Noong pang-46 na araw na at nagmamadali na ang kliyente. Araw-araw nag-overtime ang project department para lang matapos ito. Pero sa huli, na-delay pa rin talaga. Binawasan tayo ng Derun dahil sa multa sa pagkaantala. At hindi na rin binayaran ang natitirang balanse. Sa kontratang yan, nalugi ang kumpanya ng 230,000. At sa nakuha mong kontratang yan, magkano nga ulit ang nakuha mong komisyon? 28,000 habang nalugi ang kumpanya ng 230,000. At ikaw, bulsa mo ang 28,000 komisyon. Yan ang totoong hindi tama. Sa ikatlong araw ng bagong sistema. 2 araw na nag-iiyakan ang buong sales department. Pero sa ikatlong araw, may napagtanto silang lahat. Dahil kasama na ang project department sa pagkuha ng kontrata, naging mas maingat at mas malinaw na ang mga nakasulat sa kasunduan. Mas nagtiwala pa nga ang mga kliyente sa atin. Ang mga dating madalas pagtalunan ng walang kwenta, nabawasan ng higit sa kalahati. Ang reforma kasi, laging may hirap muna bago ang sarap. Sa Hengyuan Group, nakipag-appointment na ako kay Sir Liu. Sa makalawa ng 3:00 ng hapon sa opisina nila. Kailan ka pa nakipag-ugnayan kay Sir Liu? Anong nakipag-ugnayan? 3 taon ko na siyang nakakatrabaho. Ma-pride ang taong iyon. Gusto niyang nakikipag-usap ng personal. Noong nakaraan, sinira ng panig ni Zhang Heping ang proposal niya. Galit na galit talaga siya. Hindi pa rin lumalamig ang ulo niya. Paano mo balak makipagnegosasyon? Nitong nakaraang 2 taon nagpapalawak ang Hengyuan sa East China. Naipit sila sa usapin ng hachian ng kita ng mga regional na ahente. Ang problemang ito, noong nasa panig pa ako ni Zhang Heping noon, ay nag-isip na ako ng solusyon para sa kanya. Nang magawa ko na ang ika-7 bersyon, ay tinanggal ako kaya ang ika-8 bersyon. Ay nasa utak ko pa. Bahala ka na kung paano mo kakausapin kahit anong paraan ayos lang. Hindi ako makikialam. At may isa pa. Si President Son ng Zhengda Real Estate, ay tinawagan ko na rin. Isang huling balakid na lang ang kulang sa kasunduang iyon. Ang porsyento ng penalty sa paglabag sa kontrata. Ang panig ni Zhang Heping, ay hindi pa rin nagbibigay ng malinaw na sagot sa kanya. Naiinip na siya sa paghihintay. Kaya tinawagan ko siya. Sa unang pag-uusap ay mukhang pwede namang pag-usapan. Pero may isa siyang karagdagang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto niyang ako mismo ang mamahala sa proyektong ito. Ha ha ha.
Di ba napakaganda niyan? Anong maganda roon? Napakatuso at mautak ng taong si President Son. Hindi dahil nagtitiwala siya sa Shengda, kundi dahil nagtitiwala siya sa akin mismo. Pero ang tiwalang ito ay pansamantala lang. Hindi ito pang matagalan. Gusto kong bumuo ng isang koponan dito sa Shengda. Para ang pagkatiwalaan ng mga kliyente ay ang mismong tatak ng Shengda. Hindi dahil sa idealismo, at hindi dahil sa akin kailingi. Mas malawak ang pananaw ng batang ito kaysa sa akin. Tama ka. Kung ganoon, anong mga resources ang kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin. Kailangan ko ng 3 nakatatandang tagapamahala ng proyekto. Kukunin natin sila mula sa labas. Nagawa ko na ang budget. Hindi lalampas sa 2 milyong piso ang kabuang taunang sweldo nila. Mababawi naman natin ang puhunang ito sa loob ng 6 na buwan. Aprobado na. Ginoong Zhou, may gusto lang po sana akong linawin muna. Ang mga ginagawa ko rito sa Shengda ay para sa kapakanan ng kumpanya. Hindi dahil sa galit ko kay Zhang Heping. Kung inaasahan mo akong gumawa ng kung anong drama para maghiganti, para sulutin ang mga kliyente niya, o pabagsakin siya, nagkakamali ka ng taong nilapitan. Kung ganyan lang din naman kakitid ang utak ko, hindi sana ako naging tagapangulo ng Shengda. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo, Xiaolin. Naisip mo ba ang isang bagay na ito? Malalaman at malalaman din ni Zhang Heping na ang Hengyuan at Shengda ay lumipat na sa panig natin. Ano kaya ang iisipin niya? Bahala siya kung ano ang gusto niyang isipin. Sa pagpili ng kasosyo ng mga kliyente, kakayahan sa trabaho ang tinitingnan nila, at hindi dahil sa kung ano ang apelyido mo. Kapag pinagbuti ko ang trabaho ko, kusang lalapit ang mga kliyente sa atin. Kapag sinira naman niya ang trabaho niya, kusang aalis ang mga kliyente sa kanya. Ang taong ito ay nagkakahalaga ng 1,200,000 piso. Hindi. Mas mataas ang halaga. Habang nasa Shengda ako, at sobrang abala na halos wala ng pahinga, patuloy namang lumalala ang sitwasyon sa panig ni Zhang Heping. Nangayayat ng husto si Zhao Jianjun nitong mga nakaraang araw. Hindi dahil nagbawas siya ng timbang kundi dahil sa takot. 4 na malalaking proyekto ang sabay-sabay na nagkakaproblema. Kaya sa kanya lahat bumagsak ang sakit ng ulo. Boss Liu, ako po si Manager Zhao. Ang tungkol sa usapan natin, malinaw na pong nakasaad sa ipinadalang sulat. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Boss Liu, naging pabaya po ako tungkol sa panukalang iyon. Gagawa po ako ng bago. Manager Zhao, may itatanong ako sa iyo. Ano po iyon? Ang 6 na rehiyon ng ating sangay sa silangang China. Mga ahente natin, magkanong porsyento ang hawak ng bawat isa sa kabuang benta? Hindi mo alam, sige magtatanong ako ng iba. Ang kita ng ating sangay noong nakaraang quarter, magkano ang naging kabuang tubo? Ang mga datos na iyan ay kayang-kayang sabihin ni Linyi ng walang kahirap-hirap. Manager Zhao, hindi naman sa minaliit kita. Sadyang hindi mo lang talaga kayang hawakan ang proyektong ito. Boss Zhang, hindi ko talaga kayang ayusin ang gulo sa Hengyuan. Hindi mo kaya? Sino pa ang makakagawa niyan? Paano kaya kung taasan natin ang sahod ni Linyi para mapabalik natin siya rito? Lumipat na siya sa Shengda. Sa Shengda Group. Sa kumpanya ni Zhu Mingyuan bilang General Manager. General Manager, 5 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Pero Project Manager pa rin ako hanggang ngayon. 3 araw pa lang siyang natatanggal sa trabaho. Pero naging General Manager na agad siya sa panig ng kalaban natin. Hindi naman siguro totoo yan. 28 taong gulang pa lang siya. Bakit naman hindi magiging totoo? Sa tingin mo ba ay tanga si Zhu Mingyuan? Paano naman ang tungkol sa Hengyuan? Hindi sumagot si Zhang Heping. Dahil hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Sir Zhang, yung mula sa Jiahe Investment, ang tungkol sa karagdagang pamumuhunan ni Sir Wang. Opisyal na silang nag-abiso sa atin. Kararating lang ng email. Ang karagdagang pamumuhunan ng Jiahe ay 8 milyong piso. Ang 8 milyong pisong ito ay nakalaan na sana sa budget para sa susunod na quarter. At ang mga proyektong kasalukuyang pinag-usapan ay umaasa lang sa perang ito para makaikot. Ngayong binawi nila ito. Lumabas ka.
Bigyan mo ako ng pagkakataon. At bibigyan kita ng sorpresa. Ang lakas ng loob mong magsalita. Pero mababa lang naman ang hinihingi niya. 3,000 piso lang para sa internship. Mura lang naman kaya kunin na natin. Ang intern ng Taisheng na may sweldong 3,000 piso. Pagkalipas ng 3 taon, naging general manager ng kalabang kumpanya. Sa loob ng 3 taon ay tumaas ng 20%. Ang base salary ay tumaas mula 3,000 papuntang 10,000. At ang natitira ay umaasa na lang sa komisyon. Nang lumaki ang komisyon, nainggit siya. Nang lumaki ang komisyon, nang sulsul naman si Zhao Jianjun sa tabi niya. Kaya naman tinanggal niya ito sa trabaho. Sir Zhang, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Pwede ka nang umuwi. Lingi, iniisip kong ibigay sa iyo ang posisyon ng Vice President. Pati ang mga shares ay maaari nating pag-usapan. Vice President. Nasa kalabang kumpanya na siya ngayon. Bilang General Manager at mayroon din siyang stock options. Ang lahat ng kaya kong ibigay ay naibigay na lahat ni Zhu Mingyuan. At mas malaki pa nga ang ibinigay niya. Lingi, lumipat ka na pala ng kumpanya. Lumipat na ako bilang General Manager sa Shengda Group. General Manager. Malaki pala ang taya sa iyo ni Zhu Mingyuan. Hindi dahil sa galante siya, kundi dahil karapat-dapat naman talaga ako. CJ. Ganyan ka pa rin talaga magsalita. Maupo ka. Dala mo ba ang proposal? Heto po, tingnan ninyo. Ito ang mapa ng distribusyon sa 6 na rehiyon ng Silangang China. Base sa datos ng mga naipadalang produkto noong nakaraang taon. Inayos ko ulit ang hatian ng porsyento. Ang pinakamalaking bahagi ay mapupunta sa mga unang antas ng ahente. Ang mga pangalawang antas naman ay may garantiya na may kasama pang porsyento depende sa benta. At ang mga pangatlong antas ay babayaran bawat 3 buwan. Noong nasa panig ka pa ni Zhang Heping, ginagawa mo na ang planong ito. Nakarating ka pa nga sa pang-7 bersyon. Isinulat ko po ito sa bahay matapos akong matanggal sa trabaho. Sinisanti ka na nga, gumagawa ka pa rin ng plano sa bahay. Sakit na po sa trabaho, mahigit kalahating taon ko rin itong pinag-isipan. Hindi ako makakatulog kapag hindi ko ito natapos. Sa pangkalahatan, sang-ayon naman ako sa plano. Pero may isang problema. Nasa Shengda ka na ngayon. Ang mga detalyeng pinag-usapan natin noon ay may kinalaman sa mga sikreto sa negosyo ni Zhang Heping. Anong masasabi mo rito? Sir Liu, una sa lahat, ang planong ipinapakita ko sa inyo, ang lahat ng datos, ay base sa mga inilabas na taunang ulat ng Hengyuan, at sa sarili kong pagsusuri sa takbo ng industriya. Walang kinalaman kay Zhang Heping, o sa anumang pribadong impormasyon ng kumpanya niya. Maaari ninyo itong ipasuri sa inyong legal team. Pangalawa, binuo ko muli ang balangkas ng ating pagtutulungan. Kumpara sa pinag-usapan natin noong kasama ko pa si Zhang Heping. Magkaiba ang lohika ng dalawang ito. Ang dating bersyon ay ginawa ko para kay Zhang Heping. At ang bersyong ito ay ginawa ko para sa Shengda. Magkaiba kasi ang kakayahan at kalakasan ng Shengda. Siyempre, magkaiba talaga ang mga plano. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit saang kumpanya pa ako mapunta, hindi magbabago ang paraan ng pakikipagtulungan ko sa inyo. Tinutupad ko ang aking pangako. Walang bulahan at walang pagpapaliban. Iyan ang aking propesyonal na prinsipyo. Walang kinalaman ang kumpanya rito. Masaya akong makatrabaho kayo. Boss Zhang, pumirma na ang Hengyuan sa Shengda. Ang Hengyuan, ang kliyente na inalagaan ko ng mahigit 2 taon. Ngayon ay kliyente na ng Shengda. At ang taong naging tulay sa kasunduang ito, 3 linggo na ang nakalilipas, ay empleyado pa ng kumpanya ko. Saka narinig ko rin na, si Boss Son ng Zhengda Real Estate, ay nakikipag-ugnayan din sa Shengda. Pumunta si Xiaowang sa Zhengda kahapon para maghatid ng mga dokumento. At nakasalubong niya roon ang mga tao mula sa Shengda. Hello, Boss Zhang. Gusto ko nga sanang sabihin sa inyo ang tungkol dito. Yung tungkol sa kontrata ninyo. Halos 1 buwan ko nang hinihintay iyan. Hindi pa rin malinaw ang mga kondisyon. Sabihin mo nga sa akin paano ko pahihintayin iyan. Boss Son, kapabayaan ko po ang nangyari. Ako na mismo ang mag-aasikaso nito. Boss Zhang, wag mo nang asikasuhin pa ng personal. Noong huling beses na nakipag-usap ka sa akin ng personal, pinaghintay ako ng manager's how na iyan ng 40 minuto. May dignidad din naman ako. Boss Son, ganito na lang po. Nakikipag-usap din ako sa Shengda ngayon at 2 kumpanya ang pinagpipilian ko. Pinagkukumpara ko pa sila. Kung kaya mo sa loob ng 1 linggo, na ilatag ang mga kondisyon ng kontrata,
Yung kumpleto, profesional at pwedeng ipatupad talaga. Handa pa rin akong makipagtulungan sa iyo. Tutal, may 2 taon na rin naman tayong pinagsamahan. Pero kung katulad pa rin ito ng dati, na wala ka pa rin maipapakita sa akin, mapipilitan na talaga akong piliin ang Shengda. Boss Son, sa loob ng 1 linggo, siguradong bibigyan kita ng solusyon na magugustuhan mo. Sige, hihintayin ko yan. Yung mga tuntunin sa kasunduan sa Zengda, kaya mo ba itong tapusin sa loob ng 1 linggo? Sir Zhang, ang kasunduang iyon ay may kinalaman sa porsyento ng multa sa paglabag, ischedule ng pagbabayad at pagmamayari ng intellectual property, at pati na rin ang issue ng jurisdiksyon. Ang mga bagay na ito, ako ano ba? Hindi ko alam kung paano. Kung ganoon, ano pa ang kaya mong gawin bukod sa hindi mo alam? Isang empleyado na may buwanang sweldo na 40,000. Kahit ang iniinom ng kliyente, natsaa ay dapat tandaan mo. At Liu, tulungan mo akong maghanap ng law firm. Yung gumagawa ng mga kontratang pangnegosyo. Mas mabilis, mas mabuti. Sir Zhang, ang mga pinakamahusay na law firm pagdating sa kontratang pangnegosyo. Isang kumpletong kasunduan sa pakikipagtulungan. Pagsusuri at pag-amyenda. Tinatayang gastos ay 50,000 hanggang 80,000. 50,000 hanggang 80,000. Buwan ng sweldo na iyon ni Linyi. Dati akala ko mahal siya. Ngayon ko lang nalaman, hindi pala mahal si Linyi. Masyado pa nga siyang mura. Mukhang simple lang siya. Pero hindi biro ang trabaho niya. Hingyuan at Zengda, kasama na ang sa atin. 3 bagong proyekto na pinag-uusapan natin ngayon. 5 sabay-sabay na gagawin natin. Kaya ba natin pagsabayin lahat yan? 5 na baliw ka na ba? Dati kaya kong hawakan ang 4 ng mag-isa ng sabay-sabay. Kaya nga bumubuo na ako ng grupo ngayon. Kapag 1 tao lang ang gumawa sa 4, alipin ang tawag doon. Pero kapag 5 tao ang gumawa sa 5, pamamahala na iyon. Sige, kailan tayo magsisimula? Ngayon na. Sir Lin, gusto mo bang umorder ng makakain sa gabi? Huwag na. Opisina ito ni Zhang Heping. Kuya Lin, may sasabihin ako sa iyo. Pinagalitan ng husto ni Boss Zhang si Kuya Zhao. Balita ko ibababa raw ang posisyon niya. Kabado ang lahat sa kumpanya ngayon. Ang dami nang ang patagong nagpapasa ng resume. Kuya Lin, naghahanap pa ba ng tao dyan sa Shengda ninyo? Ipadala ang resume sa email ng EUC. Sundin lang ang karaniwang proseso. Sige po. Noong pumunta ako sa lungsod na ito 3 taon na ang nakalipas. May dala lang akong 3,000 sa bulsa ko. Saka isang diploma sa kolehiyo. Nangungupahan lang ako sa isang maliit na kwarto sa looban. 12 metro kwadrado. Walang sariling banyo. Araw-araw akong nakikipagsiksikan sa tren para makapasok sa trabaho. Kapag rush hour sa umaga, halos mayuyupi ka na sa sikip. Ngayong nakatayo na ako rito pagkalipas ng 3 taon. Bilang isang general manager, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Kuya, sa Emerald Garden po. Sige po. Gumastos ako ng 60,000 para kumuha ng law firm. Pero ang ginawa nilang plano mas masahol pa sa gawa ni Linyi. Hindi naman sa hindi profesional ang mga abogado, kundi dahil hindi nila alam ang tungkol sa negosyo at background ng Zengda Properties. Boss Zhang, huling 2 araw na lang ito. Kung hindi mo pa rin maibibigay sa akin ang bersyon na magugustuhan ko, pipirmahan ko na ang kontrata sa Shengda. Hindi sa hindi ko alam kung paano ito babaguhin. Ang problema ay hindi ko kilala si Boss Son. Hindi ko alam kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. At kung aling bahagi ba talaga ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung ilang beses silang nag-usap ni Linyi noon. O kung ano ang ibig sabihin ng mga pulang marka sa mga suhestyon. At kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa likod ng mga iyon. Ang lahat ng impormasyong iyan ay nasa utak lang ni Linyi. At ngayong umalis na si Linyi, sumama na rin sa kanya ang lahat ng iyon, Jianjun. Puntahan mo si Linyi. Bakit ko po siya pupuntahan? Mamakaawa ka sa kanya. Tulungan tayong maayos ang kontrata sa Zengda. Boss Zhang, ako mamamakaawa sa kanya. General manager na siya ngayon sa Shengda. Anong mukha pa ang ihaharap ko sa kanya? Mas mahalaga ba ang pride mo kaysa sa trabaho mo? Kapag nawala ang proyekto ng Zengda, ang cash flow ng kumpanya para sa susunod na quarter ay mapuputol, at kapag nangyari iyon, saan manggagaling ang sahod mo?
Sige po. Pupunta ako. Isang Amerikano po. Salamat, Lin. Kumusta ka naman itong mga nakaraang araw? Maayos naman, Kuya Zhao. Nga pala, naka-adjust ka na ba doon sa Shengda? Naka-adjust naman ako. Lin, kaya ako nandito ngayon. Ang totoo, utos ito ni Boss Zhang. Nahulaan ko na nga. Tungkol kasi doon sa kontrata ng Zhengda. Kuya Zhao, wag muna natin pag-usapan si Boss Zhang. May tatanungin lang ako sa iyo. Sabi mo 5 taon ka na sa kumpanya. Sa tingin mo, ano ang natutunan mo sa loob ng 5 taon na iyon? Siguro karanasan sa pamamahala. At ano pa, Kuya Zhao? Huwag mo akong lokohin. Sino ba ang pinamahalaan mo? Ang nag-iisang tao na pinamahalaan mo ay walang iba kundi ako. At ang paraan mo ng pamamahala sa akin ay ang kunin ang mga trabahong ginawa ko at ilagay ang pangalan mo doon. Hindi ako nandito para ungkatin ang nakaraan. Pero gusto kong pag-isipan mo ng mabuti ang isang tanong. Pumunta ka rito ngayon para hanapin ako. Dahil pinapunta ka rito ni Boss Zhang. Pero paano naman ang sarili mo? Naisip mo ba kahit kailan? Kung sakaling magsara ang kumpanya ni Boss Zhang, saan ka pupunta? Pinsan ka ni Boss Zhang. Pero hindi permanenteng trabaho ang pagiging pinsan. 33 taong gulang ka na ngayon. Wala ka man lang maipagmamalaking karanasan sa mga proyekto. Wala kang sariling mga kliyente. Ang mga nakasulat na tagumpay sa resume mo, lahat yan ay gawa lang ng ibang tao para sa iyo. Subukan mong maghanap ng trabaho sa labas. Tingnan natin kung ilang kumpanya ang kukuha sa iyo. Kaya tungkol doon sa kontrata ng Zhengda. Kuya Zhao, hindi kita matutulungan doon. Bakit una? Ako na ang general manager ng Shengda ngayon. Ang paggawa ng kontrata para sa kakumpetensya ay pagtataksil sa sarili kong kumpanya. Malaki ang utang na loob ko kay Boss Zhao sa pagtitiwala niya sa akin. Hindi ko kayang gawin ang ganyang bagay. Pangalawa at mas importante. Kahit tulungan pa kitang maayos ang Zheng. Pagkatapos niyan, ano na? Sino na ang hahawak sa susunod na kliyente? At sa susunod pa ulit? Hindi pwede na tuwing may problema kayo, ay palagi na lang kayong lalapit sa akin. Hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Paano ko ngayon ipapaliwanag ito kay Boss Zhang pagbalik ko? Kuya Zhao, may ibibigay akong payo sa iyo. Hindi para kay Boss Zhang, kundi para sa sarili mo. Mag-aral ka para magkaroon ng totoong kakayahan. Sinasabi mong bata ka pa. Sige, 33 taong gulang na. Hindi na masyadong bata. Pero hindi pa naman ganoon katanda. Humanap ka ng mga kurso tungkol sa pamamahala ng proyekto at mag-aral ka. Kumuha ka ng sertipikasyon. Magsimula ka ulit mula sa pinakamababang posisyon. Huwag ka nang umasa sa koneksyon para lang makaraos araw-araw. Mapoprotektahan ka ng koneksyon mo sa ngayon. Pero hindi niyan kayang protektahan ang buong buhay mo. Alam ko naman, iniisip mo na madali lang para sa akin ang magsalita ng ganyan. Pero noong pumasok ako sa kumpanya 3 taon na ang nakalipas. 3,000 yuan lang ang sahod ko kada buwan. At wala akong kaalam-alam sa kahit na ano. Hindi ako henyo. Mas naglalaan lang ako ng oras kumpara sa iba. Kung handa ka ring maglaan ng oras na ito, desisyon mo na iyan, Xiaolin. Pasensya na. Tungkol sa mga nangyari noon, sa mga nagawa mong proposal at mga kliyente. Nakalipas na iyon para sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kung hihingi ka man ng tawad, humingi ka ng tawad sa sarili mo. Hindi ako ang taong pinakamalaki mong binigo, kundi ang sarili mo. Sinayang mo ang 5 taon. Kuya Lin, pwede pa ba kitang yayain magkape sa susunod? Pwede naman, pero sa susunod ikaw naman ang taya. 68 piso ang kape na in-order mo ngayon. 38 lang ang sa akin, kaya nakalamang ka. Hindi na tuloy ang deal. Sir Zhang, may sasabihin po sana ako sa inyo. Nag-resign na po ngayon si Xiao Chen mula sa technical department. Si Xiao Chen, bakit daw? Sabi niya nakatanggap daw siya ng alok mula sa Shengda. Mas mataas ng 40% ang sahod doon kaysa sa atin. May kasama pang mga stock option. Pati si Xiaowang mula sa sales department. Nakikipag-ugnayan na rin sa Shengda. Pero hindi pa naman formal na nagpapasa ng resignation. Gusto nilang lumipat sa Shengda. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin hindi na nila kayang manatili rito. Mababa ang sahod. Walang malinaw na kinabukasan. Magulo ang mga proyekto. At lalong nagiging mainitin ang ulo ng boss araw-araw. Kung ako ang empleyado, gugustuhin ko ring umalis. Shengda Group,
Nakipagkasundo sa isang malalimang pagtutulungan kasama ang Hingyuan Group. Higit 30 milyong yuan ang puhunan sa unang yugto ng proyekto. Sir Zhang, oras na po. Sir Son, pagkukulang ko po ito. Sir Zhang, isa kang tapat na tao at tinatanggap ko ang sinabi mo. Pero negosyo pa rin ang negosyo. Hindi ko na kayang maghintay pa. Nabasa ko na ang mga kondisyon sa proposal ng Shenda. Malinaw na malinaw, saktong-sakto ang bawat punto. Sa tingin ko si Lin Yi ang gumawa nito. O sige, hanggang dito na lang muna. Sir Zhang, sa susunod na lang tayo magtulungan kapag may pagkakataon. Trabaho lang naman ng isang admin assistant. Mag-sort ng mga package at gumawa ng mga table. Kumpara sa dating posisyon bilang project manager, langit at lupa ang pagkakaiba. Naaalala mo pa pala kung anong tsaa ang gusto ko. Matalas lang talaga ang memorya ko. Pumirma na ang Hingyuan. Pumirma na rin ang Zhengda. Kalahating buwan ka pa lang sa Shengda. Ang mga kliyenteng inalagaan ni Zhang Heping ng 2 o 3 taon. Nakuha mo na silang lahat. Sir Zhao, kailangan ko lang po itama. Hindi ko sila kinuha. Si Zhang Heping mismo ang nawalan sa kanila. Walang ibang mapuntahan ang mga kliyente. Kaya sinalo ko sila. Parehas lang naman iyon. Magkaiba po iyon, ang pagkuha ay tahasang pang-aagaw. Samantalang ang pagsalo ay sariling desisyon na ng kliyente. Makakasira ng reputasyon ang una. At patas na kompetisyon naman ang huli. Napakahalaga ng pagkakaibang iyan. O sige na, tama ka na. Tingnan mo ito. Dapat ba tayong sumali sa bidding sa proyektong ito? Sa tingin mo, sino-sino ang sasali? Siguradong sasali ang grupo ng Zhongjian. Nandito mismo ang branch nila para sa East China. Nagpapalawak na negosyo ang Hengjidas ngayon. Kaya hindi rin nila palalagpasin ang bidding na ito at saka. Sasali rin si Zhang Heping, siya. Sa kalagayan niya ngayon, may kakayahan pa ba siyang sumali sa ganito kalaking bidding? Medyo mahina nga ang kakayahan niya ngayon. Pero malakas ang koneksyon niya sa Chengdong. Ang base director ng management committee. Kaklase niya noong kolehiyo. Ang mga ganitong proyekto. Minsan, mas mabisang gamitin ang koneksyon kaysa sa proposal. Lalo pa nga nating dapat salihan iyan. Kung ano ang kaya niyang gawin, kaya rin nating gawin. Ang mga daang hindi niya kayang tahakin. Mas mahusay ang proposal at execution natin kaysa sa kanya. Gagawa muna ako ng paunang bid. Balangkas ng proposal. Ipakikita ko sa inyo sa susunod na linggo. Itong proyekto sa silangang bahagi ng Xiaolin. Kung makukuha natin ito, isang malaking hakbang ito para sa Shengda. Madodoble nito ang taunang kita natin. Alam kong hindi rin biro ang kailangang ilaan para sa bid na ito. 20 milyon pa lang para sa deposit. Sir Zhao, sinisiguro niyo ba ang determinasyon ko? O nanghihinayang lang kayo sa pera? Pareho naman, kaya ako na ang magdedesisyon para sa inyo. Maglalabas tayo ng 20 milyon para sa deposit. Gagamitin natin ang mula sa Hingyuan at Zhengda. Nakita ng 2 proyektong iyon. Kayang-kaya na nating tustusan iyon. Hindi ko hahayaang ang kumpanya ay kumuha ng panganib na higit sa kaya nating dalhin. Sa 28 taong gulang na binatang ito, may bihirang katangian sa kanya ang pagiging matatag. Hindi ito yung tatag na dahil walang sariling desisyon, kundi tatag dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Itong proyekto sa bagong distrito sa Silangang Heping. Pakitutukan mo. Kapag nakuha natin ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa loob ng 1 taon. Paunti ng paunti ang perang magagamit natin sa bangko. Kapag nakuha natin ito, mababago natin ang takbo ng lahat. Pero marami tayong kakumpetensya. Siguradong sasali rin ang Zhongjian. At naghahanda na rin ang Shengda. Shengda na naman! Lao Feng, hanggang saan mo kami kayang tulungan? Heping, kahit magkaklase tayo. Pero dadaan sa pampublikong bidding ang proyektong ito. At may nakabantay na discipline committee. Ang kaya ko lang maitulong sa iyo ay paalalahanan ka tungkol sa proseso. Ang deadline ng bidding ay sa ika-15 ng Nobyembre. Huwag mong kaliligtaan ang mga detalye sa panukala. Kailangan mong umasa sa sarili mo. Umasa sa sarili mo. Sa mga tauhan ko na marunong gumawa ng bidding proposal, kahit isa ay wala talaga. Ai Li.
Pakicheck naman para sa akin. Kung mayroon ba sa merkado, na eksperto sa paggawa ng mga bidding proposal para sa proyekto. Na consulting firm. Mayroon naman nga, pero hindi biro sumingil ang mahuhusay na consulting firm. Ang simulaing presyo para sa buong package ay 300,000 hanggang 500,000. Kapag isinama pa ang commercial bid, ang pricing strategy at technical bid, pati na ang plano sa konstruksyon, baka umabot ito ng mahigit 800,000. Hanapin mo ang pinakamagaling na firm. Para naman sa bahagi ng technical bid, masyadong karaniwan ang plano sa konstruksyon. Tereng Chen, itong plano mo, pwedeng-pwede gamitin sa kahit anong kumpanya. Walang katangi-tanging focus. Saan banda ang mali? Ang kondisyon ng lupa sa bagong distrito sa silangan ng lungsod. Natingnan mo ba? Dati kasing palaisdaan ang lupang iyon. 2 beses nang tinabunan ng lupa, kaya hindi sapat ang tatag ng pundasyon. At ang plano mo para sa pundasyon ay gumagamit ng mga precast pipe pile. Hindi iyan magiging matatag sa malambot na lupa. Isang tingin pa lang ng mga eksperto sa pagsusuri ay mahahalata na agad nila iyan. Kung papalitan mo ito ng board pile, kahit mas mataas ang gastos ng 15%, pero matatag ito at siguradong tatanggapin ng mga eksperto. Pati ba naman ang geotechnical report ay natingnan mo na? Mayroon yan sa opisyal na website ng Management Committee. Bukas sa publiko ang geotechnical report. Hindi mo ba binasa? Boss Lim, ang pricing strategy para sa commercial bid. Mayroon akong ideya. Sinasabing may 3 yugto ang proyekto sa Chengdong. Ang unang yugto ang prioridad. Iminumungkahi ko na magbigay tayo ng diskwento sa bid para sa unang yugto. Ipitin natin ang tubo sa mas mababa sa 8%. Gamitin natin ang bentahe ng mababang presyo para makuha ang kontrata. Babawiin na lang natin ang kita sa pangalawa at pangatlong yugto. Walang problema sa diskarte mo. Pero naisip mo ba ang isang risgo? Wala naman, ano ba yun? Kung magiging maayos ang takbo ng unang yugto, hindi sigurado kung magkakaroon pa ng pampublikong bidding para sa pangalawa at pangatlong yugto. Maaaring direktang ibigay na lang ito ng komite. O kaya ay magtakda sila ng ibang mga kondisyon. Kung iaasa mo ang lahat ng tubo sa mga susunod na yugto, paano kung magbago ang lahat sa huli? Dapat nating ibagay ang presyo ng unang yugto sa karaniwang presyo sa industriya. Hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Hindi presyo ang ating bentahe, kundi ang kalidad ng ating panukala at kakayahan ng ating koponan na magpatupad. Hindi natin kaya tapatan ang presyo ng China Construction. Mayroon silang bentahe pagdating sa laki ng operasyon. Ang labanan natin dito ay ang pagiging kakaiba. Paano naman natin maipakikita ang pagkakaibang iyon? Sa ating panukalang teknikal, magdagdag tayo ng plano para sa isang Smart Progress Management System. Para sa real-time na pagsubaybay, sa progreso ng konstruksyon at mga posibleng panganib sa kaligtasan. Nakasulat sa bidding document na ito ay may karagdagang puntos, na may pinakamataas na 5 karagdagang puntos. Ang 5 puntos sa loob ng 500 puntos. Nakabuang marka sa sistema ng pag-evaluate ay maaaring maging batayan ng pagkapanalo o pagkatalo. Sino ang gagawa ng planong ito? Ako na. Kayang tanggihan ang trabaho ng mga tauhan at ulitin ang sarili niyang trabaho nang walang anumang kapabayaan. Ito ang tunay na pananaw ng isang boss at may kakayahan talaga sa pagtatrabaho. Taglay niya ang 2 katangiang ito. 6 na taon na ako rito sa Shengda at ngayon ko lang naramdaman na tamang tao ang sinundan ko. Sir Zhang, sa kumpanya ninyo, nasaan ang namamahala sa inyong mga proyekto? Kailangan kong malaman ang mga nakaraang karanasan sa proyekto, pati na rin ang komposisyon ng koponan. Kasalukuyang inaayos ang bahaging ito sa pamamahala ng proyekto. May makikipag-ugnayan ba sa akin habang may mga pagbabago? Ikaw ba ang tagapamahala ng proyekto? Espesyalista sa administrasyon. Dati akong tagapamahala ng proyekto. Sir Zhang, pasensya na sa direktang pananalita ko. Ang kumpanya ninyo ay mayroon ba sa ngayon na isang buo at kumpletong koponan para sa pamamahala ng proyekto? Kung wala, ang gagawin nating panukala para sa bidding ay mananatili lang na nakasulat sa papel. Kahit makuha pa natin ang proyekto, pagdating sa yugto ng pagpapatupad, anong koponan naman ang gagamitin ninyo para gawin iyon? Isasaalang-alang din iyan ng mga ekspertong tagasuri. Sir Lu, tungkol sa usapin ng koponan. Ako na ang bahala sa koponan, basta ang panukala, kayo. Muna ang gumawa at tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Isang karaniwan at simpleng panukala. Kaya kong masiguro iyan. Pero para sa panukalang mananalo ng parangal, depende iyon sa kung gaano kalaking suporta ang ibibigay ninyo sa akin. Kailangan ko ang mga kopya ng nakaraan, na mga dokumento ng lahat ng malalaking proyekto ninyo. Mas detalyado, mas mabuti.
Sino ang gumawa ng mga dokumentong ito? Isang dating empleyado. Umalis na siya. Sir Zhang, isang eksperto ang gumawa ng mga dokumentong ito. Sa totoo lang, ang metodolohiyang ito sa pamamahala ng proyekto ay mas mahusay pa kaysa sa mga pamantayan o mga template ng maraming kumpanya ng konsultasyon. Anong posisyon ng taong ito sa kumpanya ninyo? Isang ordinaryong empleyado lang. Ordinaryong empleyado lang. Sir Lu, pag-usapan na lang natin ang panukala. Lingi, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ngayong araw na ito, nakatanggap ang asosasyon ng isang liham ng sumbong na walang pangalan. Sabi rito, nang umalis ka raw sa kumpanya ni Zhang Heping. Tinanggay mo ang mga business secret ng kumpanya at ginamit sa proyekto ng Shengda. Sino ang sumulat ng sumbong na yan? Walang pangalan pero napakadetalye ng pagkakasulat. Sinasabing dinala mo raw ang proposal para sa hinyuan, pati ang datos ng mga kliyente, at lahat ng impormasyon sa presyo ng mga supplier, para gamitin sa bagong partnership ng Shengda at hinyuan. Sekretaryo General Zhao, paano mo balak asikasuhin ang sulat na yan? Ayon sa patakaran, kapag nakatanggap ng sumbong ang asosasyon, kailangan magbukas ng investigasyon. Sinasabihan lang kita ng maaga. Salamat Sekretaryo General Zhao. Walang problema sa mismong proposal. Pero nagsimula na ang gulo. Ang layunin nila ay hindi para magpatunay ng anuman, kundi ang sirain muna ang kredibilidad ko. Mas nakakasira ang mismong investigasyon kaysa sa magiging resulta. Hindi niya hihintaing mahanap ko ang katotohanan. Lalayo muna siya sa akin. Kailangan ko siyang unahang kontakin. Sir Zhao, may kailangan po akong sabihin sa inyo ng personal. Nagsisimula pa lang ang totoong problema. May nag-report ng hindi nagpakilala, tama. Sino ang pinaghihinalaan mo? Mahirap pong manghula, pero ang mga pinakamakikinabang dito ay may dalawang grupo lang. Ang mga ayaw makuha ng Shengda ang proyektong Chengdong. Mga kakompetensya natin. O kaya naman ay ang mga may personal na galit sa akin. Hindi po ako sigurado kay Zhang Heping. Maraming depekto ang taong si Zhang Heping. Makitid ang utak at puro kamag-anak ang pinapaboran. Kapag nagkapera ay nakakalimot na sa mga kasama. Pero ang manaksak sa likod ng ganito. Tingin ko ay hindi niya kayang gawin iyon. Tingin mo ba hindi ako pwedeng magdesisyon base lang sa hinala? Kapag hindi natin ito nahawakan ng maayos, ang magiging epekto nito sa Shengda ay mas malaki pa kumpara sa epekto nito sa akin ng personal. Iminumungkahi ko pong kusa tayong makipagtulungan sa investigasyon. Ihanda po natin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Mas transparent, mas mabuti. Naisip mo ba kung ano ang pinakamalalang posibleng mangyari? Opo, naisip ko na po. Ang pinakamalala po ay habang nag-imbestiga sila, baka mag-atubili o mag-alinlangan ang hinyuan at Shengda. At pansamantalang ihinto ang pakikipagtulungan sa atin. Maaari ring maapektuhan ang sansa nating magbid sa Chengdong. Kapag nakita ng kliyente na iniimbestigahan tayo ng asosasyon, baka hindi sila maging handang sumugal sa ganitong panganib. Kung ganoon, ano ang plano mo? May dalawa po tayong paraan na paghahanda. Una, mag-aayos po ako ngayon ng isang kumpletong pakete ng ebidensya. Ang lahat ng orihinal na pinagmula ng datos ng mga plano, mga dokumento ng proseso ng pagsusuri at mga timestam. Para may malinaw na bakas ang lahat. Handa pong masuri ang aking plano ng walang problema. Pangalawa, kusa nating kontakin si Sir Liu ng Hinyuan at si Sir Son ng Zengda para ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon nang walang anumang inililihim. Dahil ang tiwala, habang lalong tinatago, lalong nawawala. At may pangatlo pa. Pangatlo, alamin mo kung sino ang sumulat ng liham na ito. Sa'yo ko na ipapaubaya ang usaping ito. Kung kailangan ng tulong ng legal department ng kumpanya, direkta mo silang lapitan. Kung kailangan mong ako ang humarap, magsabi ka lang. Sir Liu, kaya ba narito ka para linawin ang panig mo? Hindi naman sa ganoon, gusto ko lang po na malaman ninyo ang totoo. Handang siya sa atin ang proposal ko. Maaari ninyo po itong gawin anumang oras. Ipa-verify sa legal department ng Hinyuan. Kung sa tingin ninyo ay kailangang ipagpaliban muna ang kolaborasyon natin. Lubos ko po itong naunawaan. Litsak Xiaolin. 3 taon na kitang nakakatrabaho. Alam ko kung anong klase kang tao. Ang pagnanakaw ng data. Kung magagawa mo ang ganoong bagay,
Hindi ka na si Lingy. Ituloy niyo lang kung ano ang dapat gawin. Huwag mong hayaang maapektuhan ang progreso dahil sa walang kwentang bagay na ito. Salamat po, Sir Liu. Huwag kang magpasalamat sa akin. Alamin mo kung sinong traidor ang may gawa nito. Ipaalam mo sa akin. Sa industriyang ito, ang mga gumagamit ng ganitong maruming paraan para manira. Mababa rin ang tingin ko sa kanila. Lingy, nabalitaan ko ang nangyari. Nagtitiwala ako sa pagkatao mo. Pero may board of directors din sa itaas ko. Naiintindihan mo naman. Naiintindihan ko po, Sir Son. Kung may kailangan po kayong mga dokumento, sabihin niyo lang po sa akin anumang oras. Ang paliwanag tungkol sa pinagmula ng proposal. Magpadala ka ng kopya sa akin. Ipadadala iyon ng legal team ngayong hapon. Sino ba talaga ang may gawa nito? Hindi si Zhang Heping. Halos sigurado na ako. Nag-send ako sa kanya ng pampalakas loob. Sumagot naman siya ng salamat. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi biglang gagawa ng lihim na sumbong. Xiao Zhu, may itatanong lang ako sa iyo. Kamakailan ba sa kumpanya? Mayroon bang sinuman na nagbanggit tungkol sa kalagayan ko sa Shengda? Yung tipong pinag-uusapan ako ng patago. Kuya Lin, paano mo nalaman? Noong nakaraang linggo may isang tao sa sales department. Yung matandang si Sun. Yung nasa mahigit 50 taong gulang na. Sinabi niya sa pantry na noong lumipat ka raw sa Shengda, tiyak na nagdala ka ng mga sikreto ng kumpanya. At sinabi pa niyang kung siya lang daw yun ay isusumbong ka niya. Si Tatay Sun ba na si Sun Defa? Tama. Medyo napapalapit siya kay Sir Zhang nitong mga nakaraang araw. Araw-araw siyang pumupunta sa opisina ni Sir Zhang. Si Sun Defa ay 52 taong gulang na. Isang tusong veterano sa sales department. Mahigit 7 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya. Noong nandoon pa ako noon, palagi siyang nakangiti sa akin. Pagkaalis ko ay mas mabilis pa sa paglipat ng pahina ang pagbabago ng ugali niya. Pero ang tanong dito, may utak ba siya para gawin yon? Ang gumawa ng liham ng pagsusumbong. Masyadong detalyado ang nakasulat sa sumbong. Binanggit doon ang mga detalye ng planong hingyuan, mga impormasyon ng mga kliyente, pati na ang mga presyo mula sa mga supplier. Ang mga impormasyong ito ay hindi mga bagay na madaling makuha ni Sun Defu. Hindi niya ma-access ang mga pinaka-importanting dokumento ng pamamahala sa proyekto. May nagbigay sa kanya ng impormasyon, pero sino? Tereng Chen, sa panig mo ba? May kilala ka bang nagtatrabaho sa Hengji Daxin? May vice presidente sa Hengji na si Fang Hao. Nakasama ko siya rati sa Vanke. Bakit maaari mo ba akong tulungang magtanong-tanong sa kanya? Hindi ko naman tinatanong kung magsusumite sila ng bid para sa Chengdong. Ang gusto kong malaman sa bidding team nila. Kung mayroon bang mga lumipat galing sa kumpanya ni Zhang Heping. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman inaalis ko lang ang lahat ng posibilidad. Pakiusap, tulungan mo akong magtanong-tanong. Nalaman ko na noong nakaraang buwan ang Hengji ay kumuha ng bagong project supervisor na ang pangalan ay Liu Wei. Nagtrabaho siya ng 6 na buwan sa kumpanya ni Zhang Heping noong nakaraang taon. Noong huling bahagi ng nakaraang taon si Liu Wei ay nanatili ng ilang buwan sa kumpanya ni Zhang Heping at kasamahan niya sa departamento si Zhao Jianjun. Nakahawak din siya ng mga dokumento ng proyekto, kaya alam na alam niya ang kalakaran sa loob. Pagkalipat niya sa Hengji, siya ang namahala roon. Gustong magsumite ng bid ng Hengji para sa Chengdong, kaya direkta silang kakumpetensya ng Shengda. Tugma nga ang hinala mo. Kung wala pa namang matibay na ebidensya, paninira lang sa kapwa kapag ipinagsabi natin yan. Bukas na lang natin pag-usapan iyan. Sir Lin, may kumakalat na balita sa labas na ninakaw mo raw ang sa dating kumpanya ng mga trade secret. Alam ko. Ano ang plano mong gawin ngayon? Hihintayin ko na lang ang resulta ng investigasyon. Hindi ka ba nag-aalala man lang? Anong silbi ng pag-aalala ko? Ang katotohanan pa rin ang pinakamagandang sagot. Kapag mas nagpanik ka, mas magmumukha kang guilty. Lingy, nabalitaan ko ang tungkol sa sumbong laban sa iyo. Hindi ako ang may gawa niyon. Alam ko. May lead ka na ba kung sino ang may gawa? Lingy, anuman ang naging problema natin sa nakaraan, hindi ko magagawa ang ganitong klaseng paninira sa iyo. 3 taon ka ring nagtrabaho sa kumpanya ko, at naging napakalinis ng pag-alis mo noon. Kumpleto ang lahat ng mga ibinalik mong turnover document. Alam ko kung gaano ka kapropesyonal sa trabaho mo.
Kung kailangan mo, maaari akong gumawa ng nakasulat na patunay. Noong nag-resign ka sa trabaho, walang kinuha na anumang kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Ang taong si Zhang Heping na iyan, medyo sablay nga lang bilang boss. Pero may prinsipyo pa rin naman kahit papaano. Kaya kong ibigay sa iyo bukas. Salamat, walang anuman. Iyan ang katotohanan. May sasabihin ako sa iyo pero huwag kang mabibigla. Nakita mo ito? Li Wei. Hindi siya. Tingnan mo ito. Son Defa. Nasa group photo siya ng Hengji. Hindi ba siya tauhan sa sales department ng kumpanya ni Zhang Heping? Bakit siya kasama sa group photo ng Hengji? Pinakiusapan ko si Fang Hao na alamin ito. Son Defa. Nakikipag-ugnayan na sa Hengji simula pa noong nakaraang buwan. Sabi-sabi na binigyan siya ng Hengji ng offer bilang sales director. Ang kapalit ay kailangan niyang tulungan ang Hengji na maayos ang ilang paunang trabaho para sa proyektong Chengdong. Paunang trabaho. Tulad ng pagsulat ng isang lihim na sumbong para mapabagsak ang pinakamalaking karibal. Isang taong namamangka sa dalawang ilog habang nagtatrabaho sa kumpanya ni Zhang Heping at ginagamit ang panloob na impormasyon bilang patunay ng loyalty para maglatag ng daan para sa Hengji. Habang tinatapakan din ako. Ang husay mo talaga, Lao Chen. I save mong mabuti ang screenshot na iyan at saka kaya-kayang kumpirmahin ni Fang Hao. Sa loob ng Hengji, kung may nakakaalam ba tungkol sa lihim na sumbong na iyan, ako na ang magtatanong. Nabasa ko na ang mga materyales ni Xiaolin. Walang problema. Ang plano mo at ang mga materyales ng dating kumpanya ay dalawang magkaibang bagay talaga. Ang datos ay galing kay King King. Itong kaso ni Chachu. Irerekomenda ko sa asosasyon na iurong ang kaso. Secretary General Zhao. At may isa pa palang bagay. Ang koneksyon ni Son Defa sa Hengji. Ang ibig mong sabihin, itong sulat ng reklamo ay galing sa kakompetensya. Wala akong direktang ebidensya. Pero malinaw na doon tumuturo ang mga pahiwatig. Alam ko na ang tungkol dito. Ang asosasyon na ang bahalang mag-asikaso rito. Lao Chen, ang tungkol sa sulat ng reklamo, hindi talaga kumpanya ang may gawa niyan. Si Son Defa na iyon ang may gawa. Kinansela na ng boss ang offer sa kanya. Sino naman ang maglalakas loob na mag-hire sa ganyang tao? Wala akong pakialam kung paano magpaliwanag si Fang Hao. Ang mahalaga sa akin ay tapos na ang isyong ito. Hindi maapektuhan ang bidding para sa East City Project. Ipaliwanag mo nga ito sa akin. Son De Biao. Boss Zhang. Para naman ito sa ikabubuti ng kumpanya. Ipinamimigay mo ang impormasyon ng kliyente ng kumpanya. Papunta sa Hengji. Iyan ba ang tinatawag mong para sa ikabubuti ng kumpanya? Sumulat ka ng anonymous complaint letter para pabagsakin si Linny. Dahil dyan nadamay pa ako sa investigasyon ng Asosasyon ng Industriya. Iyan ba ang tinatawag mong para sa ikabubuti ng kumpanya? 7 taon ka nang nagtatrabaho sa akin. Sa 7 taon na iyon, kailan ba kita tinrato ng masama? Umalis ka. Ngayong araw ka na umalis. Hanggang kahapon na lang ang bilang ng sahod mo. Boss Zhang. Lingy. Nandito ka ba para sa bidding? Lingy. Noong nakaraan sinabi mo sa aking galingan ko. Ginawa ko nga. Ipinagawa ko sa ibang team ang proposal. Pero ako na ang nagdesisyon para sa huling bahagi. Hindi ko alam kung mananalo tayo sa bidding. Pero kahit papaano seryosong ginawa ang proposal na ito. Basta seryoso nating ginawa, okay na iyon. Ang nangyari kay Son Defa, naging pabaya ako sa pamamahala ko. Nadamay ka pa at naimbestigahan din. Tapos na iyon.
Malaking tulong ang sertipikasyon na ibinigay mo. Alis na ako. CJ, alis na. Hello, si Lin po ba ito ng Shengda Group? Si President Lin po ba? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na para sa Phase 1 na proyekto sa Chengdong New District, lumabas na ang resulta ng bidding ng probinsya. Ang Shengda Group ang nanguna sa kabuuang puntos. Nanalo kayo sa bidding. Mangyaring magpunta ang inyong kumpanya sa loob ng 3 working days sa party committee para asikasuhin ang kumpirmasyon ng inyong pagkapanalo. Alaynan. Nanalo tayo. Ang Smart Construction Site System mo, na nagbigay ng bonus points, nadagdagan ng 4.5 puntos sa pagsusuri. Ang kabuang marka ay lamang ng 3.8 puntos sa pumangalawa. Muntik na tayong sumablay noon, kaunti na lang. Kahit muntik na panalo pa rin tayo. Congratulations sa lahat. Nanalo tayo sa bidding ng Chengdong Project. Mula nang maitatag ang Shengda 12 taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamalaking solong proyekto na nakuha natin. Sagot ko ngayong gabi. Sa Jinyu Hotel, kailangang pumunta ang lahat ha. Yung matandang hukluban na iyon ang nagsumbong. Kaya naging magulo ang pagsusuri sa atin. Kaya hindi naging maganda ang tingin nila sa atin. Kaya Shengda tuloy ang naging una. At naging pangatlo lang tayo. Ang desisyon noong araw na iyon na ipabago kay Chen Chanping ang plano ng Songji. Ang desisyong iyon ay nagkakahalaga ng 4.5 puntos. Hindi naman plano ang kulang sa atin, kundi ang mga tao, dahil kung saan may tao doon lang nagkakaroon ng solusyon. Kung saan may plano doon lang may proyekto. Kung saan may proyekto doon lang may pera. 3 taon na ang nakalipas, nasa akin pa ang taong iyon. Hindi ko siya pinahalagahan. Nag-aaral ka na palang magtimpla ng tsaa. May binabasa akong libro. Libro tungkol sa pamamahala ng relasyon sa kliyente. Sabi sa libro, ang pag-alam sa paboritong inumin ng kliyente ay ang unang hakbang para makuha ang tiwala nila. Hindi natin nakuha ang bid sa Jianjun Chengdong. Ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Alam mo naman siguro kung ano ang lagay natin, di ba? Wala na ang Hengyuan, wala na rin ang Zengda, at natigil naman ang Jiahe. Sinubukan kong kwentahin. Kung sa susunod na 3 buwan ay hindi tayo makakakuha ng bagong proyekto, hindi nakakayanin ang cash flow natin. May naisip akong plano. Ihiwalay ang mga di pangunahing negosyo. Bawasan ng 30% ang mga tauhan. I-focus ang ating mga resources. Gumawa ng 2 o 3 siguradong proyekto at magtangga ng mga tao. Wala tayong pagpipilian kundi magbawas. Sa pagpapanatili ng ganito karaming tao, ang buwanang sweldo ay umabot sa mahigit 1 milyong piso. At walang pumapasok na kita. Maubos ang lahat sa loob ng 3 buwan. May naisip akong plano. Ihiwalay ang mga di pangunahing negosyo. Bawasan ng 30% ang mga tauhan. I-focus ang ating mga resources. Gumawa ng 2 o 3 siguradong proyekto at magtangga ng mga tao. Wala tayong pagpipilian kundi magbawas. Sa pagpapanatili ng ganito karaming tao, ang buwanang sweldo ay umabot sa mahigit 1 milyong piso. At walang pumapasok na kita. Maubos ang lahat sa loob ng 3 buwan. Sir Zhang, kung magtatanggal po kayo ng tao, magsimula po kayo sa akin. Ang natatanggap ko ngayon ay sahod para sa isang admin specialist, na kahit hatiin ay may 8,000 pa rin kada buwan. Pero ang mga ginagawa ko namang trabaho, sa totoo lang ay kayang-kaya ring gawin ng isang intern. Ipunin na lang natin ang sahod ko, para makapag-hire pa ng 2 tech specialist. Nag-enroll na ako sa course ng business management. Ako na ang magbabayad ng tuition ko. Babalik ako kapag nakuha ko na ang aking certificate. Kung nandito pa ang kumpanya noon. Jianjun, nagbago ka na. Naturuan lang ng leksyon ng buhay. Wala akong magagawa kundi magbago na rin. Sige, pumunta ka na. Kung nandito pa ba ang kumpanya, saka na natin tingnan kapag tapos ka na mag-aral. Opo, Boss Zhang. Humihingi ako ng tawad sa mga nakalipas na taon, boss. Hindi ito pambobola lang. Nagtiwala ka sa akin. Pero sinira ko ang tiwalang iyon. Ang mga nagawa ni Xiaolin.
Inangkin ko ang lahat ng iyon. Nagkamali ka tuloy ng desisyon dahil sa akin. Tungkol sa mga tao sa kumpanya natin. Kung naging tapat lang sana ako sa iyo noon. Nasiksiya uli naman talaga ang gumawa ng trabaho. Sana hindi mo siya tinanggal kaya sige na umalis ka na. Ano ba ang sinasabi mo? Congrats sa pagkapanalo sa bid. Salamat pa rin sa iyo. Sapat nang hindi mo ako tinapakan habang ako ay bagsak. O Boss Zhang, ano po iyon? Hindi ko nakuha ang bid sa Chengdong. Alam ko. Hindi ko nahihilingin ang karagdagang puhunan mula sa Jayale. Pero may isa sana akong pakiusap. Yung dibidendo sa katapusan ng taon para sa 20 milyong pisong investment noon. Pwede bang bigyan mo muna ako ng 3 buwang palugit? Inaayos ko pa kasi ang istruktura ng kumpanya ko. At kailangan ko ng oras para rito. Sige, 3 buwan. Pero Boss Zhang, kailangan mo akong bigyan ng isang plano ng pagbabago na talagang gagana. Hindi yung puro drawing lang. Dapat may konkretong numero at detalye. Ibibigay ko po sa inyo sa loob ng 1 linggo.